Nagsanib puwersa ang ilang ahensya ng gobyerno at tatlong pinakamalaking negosyante sa bansa para protektahan ang Verde Island Passage. Pumirma ng kasunduan ng Environment Department, Energy Department kasama sina Manny V. Pangilinan, Ramon Ang at Sabina Boitis. Magtatayo po sila ng mga pasilidad para sa marine biology research sa mga lalawigang nakapalibot sa Verde Island Passage. Tahanan ito ng daan-daang uri ng isda, corals at iba pang yamang tubig. Kaya nga ang tawag po dito ay Center of Marine Shore Fish Biodiversity. We're not experts in environment, so our role here is to support the experts that know about, provide the resources, provide the funding, most importantly, maybe provide somehow search for the talent to be able to give us the advice on what to do and support that implementation. No? Kasama rin sa kasunduan ang pagpapalakas sa Ilihan Power Plant na nasa kahabaan ng Verde Island Passage. Pinawi naman ng DNR at mga negosyante ang pangamba ng kanilang liquefied natural gas projects. Nauna silang lumagda ng $3.3 billion deal para ilunsad ang kauna-unahang integrated facility ng LNG sa bansa. Pansamantala lamang daw ang paggamit ng LNG habang lumilipat ang bansa sa mas malinis na energy sources. It will thus, however, take us quite a bit of time to achieve that kind of desirable state where the Philippines could be carbon neutral. So it is the transition fuel. Renewables for the meantime are not able to satisfy completely what this country needs in terms of a neutral carbon position. As in contrast to an oil spill or a spill of a cargo of coal, LNG is in fact much safer because the liquefied form gets to evaporate and does not affect the marine environment. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.